Ngayon lang pala 'to. Dada ako ng dada, yun pala hindi pala nagre-record. Sorry ano. Magandang hapon po sa ating lahat. Balik tayo dito sa na-discuss natin. Unang-una, maraming salamat po sa mga bumabati sa akin. Kaarawan ko po ngayon, and sa nabanggit ko, 5 years ago na mula nung ako'y na-opera sa puso. Pero actually, before na pumunta ako rito sa Japan, sa Philippines pa lang, may naramdaman na akong episode na kung saan masakit na talaga yung tiyan ko. Nagkaroon pa ng constipation, mga 2-3 araw na hindi ako makadumi-dumi. And ayun, nagpapatulong ako sa magiging kasama ko doon kasi nag-lecture ako doon ng 7-day seminar. Nakita ko ng isang leader doon na inaalalayan ako ng siguro kung anong iniisip-isip niya na bakit daw hindi na ako didiretso sa ospital. Meron nga akong ginagawang lecture noon, na mga parents yung kaya hindi ako makalabas-labas. Anyway, after that, nung pumunta ako dito na ako sa Japan, na February yun noon, may mga signs na rin akong nararamdaman. Nung mga first or second week na ng Marso, well, February, may na doon, talagang nag-lockdown na yung nag-umpisa na talaga yung COVID. Pero yung February talaga na meron pa man akong nararamdaman, pero ko pa rin, nakukontrol, manageable kumbaga. Pero nung isang araw na talagang hindi ko na makaya, pumunta na ako sa pinakamalapit na hospital. Walking distance din lang naman yon. Kaya pumunta ako doon, naglakad-lakad lang ako doon. Ayaw, parang ata yung camera natin. No? So, ayun, nilakad ko yon, pero malakas na talaga, matindi na yung sakit. Pagdating ko doon sa doktor, medical, or hindi yun internal, general lang ata yung doktor doon, napasigaw na ako doon. Nakunan man ako ng blood test, ganon. Pero sa sigaw ko, nag-alala na yung doktor na ipadala na ako sa ospital na mayroong mga malaking ospital na pwedeng magkaroon ng mag-oopera. Tinawagan niya yung ambulansya, yung malaking hospital, mag-ready na sila doon. Kaya nung dinala ako doon sa malaking hospital, Red Cross Hospital yun, pagdating ko pa lang doon sa main door, meron ng naka-reading mga doon, mga doctors, at saka yung rolling na na emergency, anong tawag doon? Table ba yun? Rolling table. And pinasok na ako doon sa isang cubicle na tiningnan talaga ako kung anong nangyayari. Binigyan man nila ako ng pain reliever noon, pero tiningnan nila na nakita nila na may fracture na yung spleen ko. Yung spleen, dito yung banda, pababa ng stomach mo, sa left side. Ang sa right side naman, yung kidney. Pero sa left side, yung spleen. Maliit lang yung spleen, pero nag-fracture na siya. And nalaman ko na galing pala sa puso yung yung kumbaga daanan ng dugo papunta ng spleen. At nung nakita ng doktor yun, kumuha sila ng cardiologist at talagang na MRI na ako doon, ang tawag doon, to the echo,
ECG, no? Hanggang nakita nila na hindi lang sa arrhythmia bang tawag doon. Ang arrhythmia kasi parang nasa labas lang ng heart, no? So after na confine ako noon, pero nung parang na-regulate na yung ko sa puso ko noon, parang schedule pa rin nila a week after, babalik pa rin ako dun sa cardiologist, dun sa Red Cross Hospital. Kaya tinitingnan na nila ako every week, pero nakita nila hindi lang hindi lang arrhythmia, kundi atrial fibrillation na pwedeng ikakamatay ng tao. Kaya nung panahon na yon, kailangan na talagang i-schedule na yung operation. Pero still, ino-observe pa lang nila. Pero there was a time talaga na bigla akong nasa visiting area ako noon, na kumukuha ako ng medyo maligamgam na tubig and may TV doon. Gusto ko lang na parang pahinga lang ako doon, manood ng TV. Bumagsak pala ako doon, no, sa visiting area, no, kasi meron silang meron silang inilagay doon sa yung lab gown bang tawag doon, na isang isang bagay na nakakabit doon, parang Bluetooth na nakakabit doon sa nurse station, kung umaandar pa ba yung yung heartbeat mo or wala. Nakita ng isang nurse na straight na lang yung doon sa computer. Kung baga, hindi na ako nakahinga, wala na yung heartbeat ko. Kaya takbo yung nurse, hinahanap niya ako doon sa room ko, wala ako doon, punta sila ng CR, takbo ng takbo, na tinatawag-tawag na nila yung pangalan ko. Nang dumating sila sa visiting area, sa room na yon, nakita nila ako na nakalupaypay, pero naging conscious na ako dahan-dahan na uupo. Agad-agad kinuna nila ako ng pulse rate, na heart, binalik nila ako sa room ko, and then doon, nung makita ng cardiologist yun, kumbaga ilang seconds yun na namatay pala ako. Pero pa rin, naka-survive pa rin nila ako. Kaya talaga nila yung schedule ng pag-opera sa akin. Atrial fibrillation na ang naging target nila doon, kung paano na gawan ng paraan yung atrial fibrillation ko. Well, it's not really our main topic, pero nabanggit ko lang yon kasi nga February yun noon, 5 years ago, and ito ngayon din, February, where today I'm celebrating hindi naman celebration birthday anniversary, because I have no preparations dito, unlike sa Philippines na talagang parang personal holiday mo yung birthday. Dito they do not dito sa Japan they do not celebrate birthday. Kahit na Christmas, wala silang celebration dito. Only yung mga New Year, ganun, at meron pang 3-4 na holiday sa kanila. Yung holiday sa mga giving thanks to the green trees, sa ocean, yung day for the growing up children, naging independent na yung mga 20 years old and above, yung mga gano-gano na lang na nila, ang festivities nila. They call it Matsuri. Now, ang topic natin kahapon was about artificial intelligence.
AI. Nabanggit ko kahapon yung AI sa academic field, kung paano ginamit yung artificial intelligence na computer na ang nagtuturo at hindi na yung traditional teaching method. Kaya nung naikumpara ko yung results dun sa experiment ko, walang significant difference yung traditional teaching method at saka yung sa AI. I called it multimedia instruction. So, ang isang tanong ng nung nag-defend ako ng dissertation ko nga, hindi na raw kailangan ng teacher. Yung computer na lang daw magtuturo. Paano lang daw ang mga teachers. So, yun ang isang kailangan kong ipaliwanag. And na-discuss ko yun kahapon na the teacher has to make this achievement test for the pre-test, post-test, and yung paggawa ng yung mga modules doon sa computer. Kasi hindi naman automatic na magbibigay na ng lessons yung computer You have to make the lessons na nakalagay na doon sa computer or sa disk, doon sa na gagamitin doon sa computer. So doon nagamit yung artificial intelligence pero andun pa rin yung role ng teachers. Method of teaching lang yung doon, yung gumamit tayo ng artificial intelligence. And then, nabanggit ko rin kahapon yung sa restaurant, yung mga maliliit na business na robots na ang nagiging waiter, waitress, pipindutin na lang ng customer dun sa gilid, at sasabihin yung orders niya, and then after 5 or 10 minutes, dala-dala na ng robots yung mga order mo. Magsasalita yung robot, Imagine na robot nagsasalita. Here's your order, sir. And then kukunin mo na dun sa robot yung tray ng order mo. Pag matapos yun, siguro naramdaman na ng robot na wala na yung weight. Yun ang laman ng sa kamay ng robot. So mag-thank you na siya, aatras na siya, balik na sila dun sa counter. Kaya magtataka ka na lang ba? Wala ng waiter, wala ng waitress. Doon makita mo na parang nawalan na rin ng trabaho yung waiter at saka waitress. Pero mind you, andun pa rin yung gumagawa ng andun pa rin yung technician na siyang gumagawa-gawa kung saan ang gulo ng pupunta ng robot. Ano yung in-order, yung lulutuin, i-prepare. Andun pa rin sila. Sinusubaybayan pa rin nila, supervised pa rin nila doon. Pero siguro lesser employees na sila doon. Then that's the academe, and ito sa simple na entrepreneur sa restaurants, ganyan. Pero sa malaking bagay na halimbawa nga sa agriculture, unang taon ko dito sa Japan, wala pa akong trabaho, napasabak ako doon sa farm ng father-in-law ko. Retired na yung father-in-law ko, pero maano pa rin siyang magtanim-tanim. And bakante yung mga lute doon ng taniman doon, palayan. Ang ginamit niya, yung malaking kuliglig na kasing laki ng parang malaking bulldozer. Yun ang pinakakuliglig niya na siyang nagbubungkal-bungkal ng lupa. Malaki man yun, half hectares ba or 1/4 ng hektar, yung bulldozer na kuliglig, yun ang pinapaandar ng driver. Going forward, going backward, matapos bungkalin yun, uulitin niya
na papalitan lang ng parang ngipin yung bulldozer na yon, hindi na yung pang bungkal-bungkal na anuhin na niya ng parang tinidor, no? Tapos lilinisin na niya yung mga damo-damo doon. Now, hindi yun magawa-gawa naman ng traktor kung walang tubig. No? Pero yun nga, ang gamit na doon, yung bulldozer. No? Ang sa tubig naman, merong source of water doon sa isang maliit na hill, no? Na kumbaga ready na yun ng ready na yun ng gobyerno doon. And then i-connect mo na lang doon sa sa may pilapil na concrete, no? Daanan na yun ng tubig, no? Na may i-on, i-off mo, no? Parang may door, no? Na gate, no? Ng bawat pilapil na rin, concrete din, parang kanal, na ang tubig pupunta sa pinakadulong pilapil, no? And then isara mo para yung tubig naman didiretso sa pangalawang pilapil, pangatlo at pinakamalapit na pilapil, no? So may tubig, no? Matapos bungkalin, suyurin, linisin na yung plat na yon, no? Ready na mataniman. So half a day, malinis na, may tubig na yung half hectare mo, mga plots mo doon. And again, yung mga humahati-hati doon sa lupa na yon, pilapil na concrete, no? Yun ang gamit nila doon. So hindi na matibag-tibag, hindi na tulad sa Philippines na ang pilapil nila yung mga putik-putik na sinasalansan, daanan ng tao, ng farmer para makita-kita niya yung development ng tanim niya, no? So in a day, tapos na yung prepare na yung lote, yung plat, and then magtatanim na. Yung seedlings, naka-ready na yon, nakalagay na ron sa isang tray na maliit yung tray, parang tray ng mga itlog, pero maliit lang yun. Ang doon, yung parang hugis tansan lang ang laki, na kung saan naka-ready na, tinanim-taniman na pala yun ng dalawang na pinalaki na yun ng 5-10 days na naging yung butil nagiging sapling. And then isasalang na naman yun dun sa traktor, no? And pag-andar ng traktor, magtataka ka, no? Automatic na siya na ang magtatanim. Straight, no? Straight, pati yung distance, no? Magtataka ka na talagang straight na yon. So kinahapunan, na pagdating ng dapit hapon, may tanim na yung palayan mo. Na umaga pa lang, dry na dry, maraming damo, pero kinahapunan, tapos na yung pagbungkal, paglinis, ay may tubig na, nagtanim na. So in just a day, tapos yung farming mo. Aantay ka na lang ng mga 3 months or less than 3 months para mag-harvest ka na. So, it's technology. No? Technology. Pero ang gamit pa rin doon, ang pag-produce pa rin ng makinang yun, artificial intelligence. No? Andun pa rin ang pangangailangan ng manpower, na human resources, na pero hindi mo na kailangan ng maraming tao. Isa yan sa kagandahan ng artificial intelligence kung anumang field ang paggagamitan mo. Pero pagdating sa security,
military, no? Gagamit ka ng mga drone, no? Punta sa kabilang planeta, no? Insemination, artificial intelligence pa rin yung gamit doon, no? Kaya maraming fields na kung saan gagamitin mo na talaga yung artificial intelligence. And just a couple of days ago, ang Vice President ng Amerika, si Vice President Vance, pumunta nga ng Italy, and then siya yung speaker doon, at ang pinaka-essence ng message niya, yun na nga, i-apply ang artificial intelligence, pero huwag gamitin sa masamang paraan tulad ng monopolization, no? Mga military weapons na pwedeng gamitin na pang-atake o kung ano-ano ba. No? So, kailangan i-control pa rin yung artificial intelligence. But again, may mga maganda pa rin na paggagamitan ang artificial intelligence doon. Yun nga lamang, kailangan na i-monitor, i-supervise na mabuti yung paggamit doon. No? Or else, delikado. Tulad sa eleksyon, makina ang bumibilang-bilang sa boto. Pag masingitan ng ibang data yung computer, doon ka na, tigbak ka na. Kaya ingat pa rin ang tao dyan sa mga artificial computerized na intelligence. Okay, medyo mahaba-haba na ito. Tuloy-tuloy pa rin natin ito bukas kung meron pa tayong mga i-discuss gamit itong artificial intelligence. Dito na lamang po. Again, thank you so much sa mga bumati sa akin. It's not really a celebration for me. It's not like a party. It's a very simple and ordinary day ng birthday dito. Idasal mo na lang yung araw na ito para sa prosperous and more years, healthy years in your life. Again, thank you so much. Hanggang dito na lamang po. Sir Kutaylo po sa ating Sunset Moments. God bless.